Power, honor, glory, and victory only belongs to the Lord Jesus Christ. Sumatinawa ang kanyang kapayapaan, kahabagan, kaamuan, kabaitan, at lahat ng pagpapala ng Panginoon ay sumaatinawang lahat. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa salot. Ano nga ba ang salot? Bakit po nagkaroon ng salot noon pa lamang sa lumang tipan? Ano ang dahilan na ikinagagalit ng Diyos? Bakit nagkakasalot? So, umpisahan na po natin sa Joshua chapter 23 verse 15. Dito po natin malalaman ang kadahilanan. Ayon sa Biblia. At mangyayari na kung paanong ang lahat ng mga mabuting bagay ay nangyari sa inyo na sinalita sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, ay gayon dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga masamang bagay. Hanggang sa kayo'y malipol niya dito sa mabuting lupain na binigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Pagka inyong sinalangsang ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang iniutos sa inyo at yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga yaon, ang galit nga ng Panginoon ay mag-aalab laban sa inyo. Mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa inyo at kayo'y malilipol na madali sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. So talagang pag naglingkod tayo sa ibang Diyos, bukod sa iisang Diyos, mag-aalab talaga ang galit ng Panginoon. Hindi lamang to applicable noon sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa ating mga Gentiles sa panahon ngayon. Noon pa lamang ibinibilin na sa mga Israelita ang pinakaayaw ng Diyos kung bakit siya napupuot. Ang mga Israelita na mga pinili niya, yun ang mga example sa atin. Dako naman po tayo sa Ezekiel chapter 6 verse 11 to 12. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, saktan mo ng iyong kamay at sikaran mo ng iyong paa at iyong sabihin sa aba nila dahil sa lahat ng masamang kasuklam-suklam ng sangbahayan ni Israel, sapagkat sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak, ng kagutom, at ng salot. So, dahil sa lahat daw ng masamang kasuklam-suklam. Ano po ba ibig sabihin ng kasuklam-suklam sa Biblia? Mamaya po malalaman natin sa pagpapatuloy natin ng mga verse na ito. So, verse 12. Ang malayo ay mamamatay sa salot. Yan, malinaw. Ang malayo ay mamamatay sa salot at ang malapit ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak. At ang malabi at makubkob ay mamamatay sa pamamagitan ng kagutom. Malinaw. Ganito ko gaganapin ang aking kapusukan sa kanila. Bakit napupusok ang Diyos? Sabihin na, sundan natin. Bakit napupuot? At inyong malalaman na ako ang Panginoon. Verse 13 to ng Ezekiel chapter 6. At inyong malalaman na ako ang Panginoon pagka ang kanilang mga patay na tao ay mga lalagay sa gitna ng kanilang mga Diyos-Diyosan sa palibot ng kanilang mga dambana. Sa ibabaw ng bawat mataas na burol, sa lahat ng taluktok ng mga bundok, at sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy. At sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy at sa ilalim ng bawat mayabong na ensina, na kanilang pinaghandugan sa masarap na amoy sa lahat nilang Diyos-Diyosan. Simpleng bagay lang pero napupuot talaga ang Panginoon. Yung nag-alay pa sila ng mga
insenso, sa matataas na burol, sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba kung ano ang Diyos-Diyosan? Yun ay kasuklam-suklam sa Diyos. Yung gawa ng kamay na hinubog lang. Gaya ng sa panahon natin ngayon ng Mama Mary, yung mga Nazareno. Hinubog lamang ng kamay yan. Hindi yan nakakarinig, hindi nakakita. Bulag din. Bingi rin. Hindi nakakagalaw. So, bakit tayo mananalangin sa isang kahit commemoration lang? Bakit tayo mananalangin sa hindi gumagalaw na rebulto? Dumirekta po tayo sa Panginoon, sa Espiritu niya. Dahil mas gusto niya yun. At delightful siya, nadi-delight siya sa mga ganong pagsamba, direkta sa Kanya. Tuwang-tuwa ang Panginoon na ganun. Huwag sa rebulto dahil dyan napuput ang Panginoon. Sa verse 14, at aking iuunat ang kamay ko laban sa kanila at gagawin kong sira at giba ang lupa mula sa ilang hanggang sa dibla sa lahat nilang tahanan at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. So, gagawin daw niyang sira at giba ang lupa nila. Malalaman nila at doon nila malalaman na ang Panginoon ang siyang gumagawa ng Espiritu niya. Gusto lamang niya nasambahin siya sa Espiritu. Dumako naman po tayo sa Jeremiah chapter 14, verse 11. At sinabi ng Panginoon sa akin, huwag mong idalangin ang bayang ito sa kanilang ikabubuti. Pagka sila'y nangag-aayuno, hindi ko didinggin ang kanilang daing, sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremiah. At pagka sila'y nangaghahandog ng handog, nasusunugin at ng alay, hindi ko tatanggapin. Pag naghandog daw sila nasusunugin yung mga insenso at yung mga alay nila na sinunog na baka, yung inihaw na baka, inihaw na kambing, yung mga ganun, mga tupa, hindi ko tatanggapin, sabi ng Panginoon. Kundi aking lilipulin sila ng tabak at ng kagutom at ng salot. So, malinaw. Nang magkagayoy, sinabi ko, Panginoong Diyos, narito sinasabi ng mga propeta sa kanila, kayo'y hindi makakakita ng tabak o magkakaroon man kayo ng kagutom, kundi bibigyan ko kayo ng talagang kapayapaan sa dakong ito. Hinahatid ng mga propeta nila, puro kabulaan, samantalang galit na ang Panginoon. Kaya hindi nila nalaman na galit na ang Panginoon sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan o rebulto, gaya sa panahon natin ngayon. Galit na inihatid ng mga propeta sa kanila, ng mga bulaang propeta noon, ay yung kabulaanan, yung mga preaching na masasaya lang. Hindi sinabi na darating ang paglipol ng Panginoon sa kanila dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, na magkakasalot sila at kagutom. Pagpatuloy po natin sa Leviticus chapter 26, verse 14 to 16. Yan. Ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, sabi ng Panginoon sa mga Israelita, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, statute sa English, palatuntunan, kasama ito ng 10 utos o 10 commandments, at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, mga judgment, na ano pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking tipan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na uubos sa mga mata. So noon may mga salot na talaga, ayun, lagnat, nauubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan. Magtatanim sila pero masisira ang pananim nila, hindi sila aani. Sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. Ayan o.
kakanin ng mga kaaway, at itititig ko ang aking mukha laban sa inyo, at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napupot sa inyo, at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. Ayan yung mga bakit nangyayari yan, napuput ang Panginoon dahil sa sumasamba sa mga rebulto noon pa. Ugali ng Panginoon yan, katangian niya yan. Ayaw niya talaga na sumamba tayo sa rebulto, pero ang tao napakatigas ng ulo. Sinasabi, kasi pamana sa akin to ng mga ninuno ko pa noon eh. Kaya kailangan sumamba tayo sa rebulto. Magpabasa tayo, gawa tayong pabasa tuwing mahal na araw. Magpenitensya tayo dahil utos ng mga ancestors natin, mga ninuno. Bawal po yan. Galing mismo sa Biblia, ito Leviticus. Kasama ito sa palatuntunan ng Panginoon sa 10 utos na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So, dako po tayo sa Leviticus chapter 26 verse 14 to 16. Yan. Tapos na po tayo sa 14 to 16, 23 to 26 naman. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. So talagang mapusok ang Panginoon noon sa inuutos pa lang sa lumang tipan. Galit siya sa mga rebulto. Pero nung dumating siya sa bagong tipan, mamo ang Panginoon na may pangako siyang pagliligtas. Pero kung pupunan po talaga natin, ayaw ng Panginoon ng mga rebulto. So, hindi nagbabago ang Panginoon, walang pagbabago. Kaya hanggang ngayon, ayaw niya na yan. Kaya dapat nating sundin. Kaya ang salot, dumadami. Dadami pa yan. Nakasulat sa huling panahon na iba't ibang salot ang darating sa mundo na hindi nakasulat sa Biblia na ngayon lamang natutuklasan. Verse 25, at pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan, at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo, at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. Yan, hindi sila maliligtas sa kanilang mga kaaway. Yan ang mga dahilan hanggat di nagbabalik loob ang tao sa Diyos. Pagka masisira ko ang tungkod ninyong tinapay, ang 10 babae magluluto ng inyong tinapay sa isa lamang hurno, at sa inyo'y isasauli sa timbang ang inyong tinapay, at kayo'y kakain at hindi kayo mga bubusog. Magkakaroon ng kagutom. Yan, mga parusa yan ng Panginoon sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. No? Verse 30, at sisirain ko ang inyong matataas na dako. Yung mga matataas na dako, ibig sabihin po altar. Yung mga doon nila sinasamba ang mga Diyos-Diyosan nila. At aking wawasakin ng inyong mga larawang araw, sabi ng Panginoon. Yan, oh. Yung larawang araw, sinasamba nila pati araw noon. Sun. Sinasamba ng mga tao yan. Biro nyo. At itatapon ko ang inyong mga bangkay sa mga katawan ng inyong mga Diyos-Diyosan. O, naulit na naman po. Itatapon daw yung mga katawan nila, yung mga bangkay nila sa ibabaw ng Diyos-Diyosan nila. Kasi doon sila sumasamba eh. Pinili nilang sumamba sa Diyos-Diyosan, kaya doon ilalagay mismo na hindi sila maliligtas ng kanilang Diyos. Na yari sa kahoy, bato, yan, sa mga ginto, silver, copper, yung mga ganyan. O, pagpatuloy natin, at kapupuotan kayo ng aking kaluluwa. O, sabi ng Panginoon, kapupuotan kayo ng aking kaluluwa, yung espiritu niya. And my soul shall abhor you. At gagawin kong giba ang inyong mga bayan, at gigibain ko ang inyong mga santuaryo, at hindi ko na sasamyuin ang amoy ng inyong mga may amoy na masasarap. Yung mga alay nila, na di ba gusto ng Panginoon yung mga inihaw noon? Mga baka, kambing, tupa. Inaalay nila sa Panginoon yung pag yung may
hinihiling sila o mga daing sa Panginoon. Hindi na daw anuhin ng Panginoon yan, i-acknowledge yung mga binibigay nila dahil sa kasuklam-suklam na pagsamba nila sa mga rebulto. Dako po tayo sa Deuteronomy chapter 28, verse 14. At huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita ng aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila, sabi ng Panginoon. Verse 14 yan ng Deuteronomy chapter 28. So verse 20 tayo. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway. Magkakaroon sila ng sumpa. So totoo may sumpa. Ang kalituhan, magkakaroon sila ng kalituhan. Yung confusion. At ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal. At hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinapabayaan mo ako. Biro yun nagtatampo ang Panginoon. Pinababayaan daw siya. Ayan o, malinaw nakasulat. Nalilibang sila sa kasamaan, pinababayaan nila ang Panginoon. So verse 21, ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. O, tignan nyo na, salot. Noon pa lang may salot na. Dahil sa gawa nilang masasama. Pati yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. So, verse 21. 22. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo. O, sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo, malinaw. At ng lagnat. O, may lagnat pa. At ng pamamaga. O, salot ng pagkatuyo, salot ng pagkalagnat, salot ng pamamaga, iba-ibang salot eh. At ng nag-aapoy na init. O, salot, lagnat, no? At ng tabak, at ng salot ng hangin. O, pati sa hangin may salot, pati sa, grabe, at ng sakit sa pag-ani. Yung mga, yung mga way, yung mga lagnat na nakukuha sa mga pag-aani sa hangin. At kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso. At ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok. Mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. So, wag po tayo sumamba sa rebulto. So, dako po tayo sa Exodus chapter 32. Yan. Verse 31 muna tayo. At bumalik si Moses sa Panginoon at nagsabi, ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan. At gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Diyos na ginto daw po. Yung rebulto na gawa sa ginto. Verse 32, gayon may ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, sabi ni Moses sa Panginoon, nakikiusap siya, at kung hindi ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na isinulat mo. So, ganun na lang ang concern ni Moses sa mga tao. Yan. Ialisin daw siya sa aklat na sinulat. Ang sinabi ng Panginoon kay Moses, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Yung nagkakasala lamang daw po. So, verse 34. Kasi sumamba na sila sa rebulto eh. So, alam ni Moses ang gagawin ng Panginoon kasi puot na puot siya dun. At ngayon, yumaon ka, iyong patnubayan ang bayan sa dakong aking sinalta sa iyo. Narito ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Gayunmay, sa araw na aking dalawin sila,
dalawin sila, ay aking dadalawin ang kanilang kasalanang ipinagkasala nila. So, may time talaga ng pagdalaw pa ang Panginoon. Ang sinasabi pong pagdalaw dito, yung pagsingil. Pagsingil sa kanila ng Panginoon, sa kanilang ah, mga kasalanan sa pagsamba sa rebulto. So, hindi paparusahan si Moses kasi wala namang kasalanan si Moses. So, verse 35, at sinaktan nga ng Panginoon ang bayan sapagkat kanilang ginawa ang guya na ginawa ni Aaron. Because they made the calf which Aaron made. Sabi sa King James Version. Yan, gumawa sila ng yung rebultong nila sinasamba si Baal. Ang tawag doon yung sinamba nila gawa sa ginto. Yan. Ang ating pong binabasang Bible ay ang Biblia. Tapos King James Version po ito, yung English. At saka po pagsakim din ng tao, yan, yung masyadong greedy sa tinatangkilik. Binigyan sila ng pagkain ng Panginoon, nasa wilderness sila. Binigyan sila ng Panginoon ng mga pagkain, yan, kung ano-ano, may pugo pa, may manna bread, yan. Kaso, sinuwapang nila, kaya nagpadala ang Panginoon ng salot. Ito po, sa Numbers chapter 11, verse 31 to 34. At lumabas ang isang hangin galing sa Panginoon at nagdala ng mga pugo na mula sa dagat. At pinalapag sa mga kampamento na may isang araw lakarin sa dakong ito, at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento, at nagsilipad na may 2 siko ang taas sa balat na lupa, at ang bayan ay nakakatindig ng buong araw na yaon, at ng buong gabi at ng buong ikalawang araw, at nagsipanghuli ng mga pugo. Yaong kaunti ang napisan ay nakapisan ng 10 homer, at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Samantalang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin pa, busog na busog sila, ngumunguya pa na hindi pa nila nangunguya ay nagningas laban sa bayan ang galit ng Panginoon. Yan Sa sunod-sunod na kain nanguya na Tapos, naglagay na naman, di pa nangunguya Biglang, sinaktan sa bayan ng galit ng Panginoon, ay sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawasa. Nagningas laban sa bayan ng galit ng Panginoon, at sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawasa. So, ayaw ng Panginoon ng suwapang tayo. Yung greedy. Hindi pa nauubos yung isa na naman. Ilalagay sa bibig. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Kibrot Hatava, sapagkat doon inilibing nila ang bayang Sakim. Mula sa Kibrot Hatava ay naglakbay ang bayan na patungo sa Serot, at sila'y tumira sa Serot. Yan. Ito pang isang dahilan bakit nagkakasalot. Ito babasahin ko sa inyo sa Numbers chapter 14, verse 36. At ang mga lalaki na sinugoy ni Moses upang tumiktik ng lupain na nagsipagbalik at na nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kanya sa paghahatid ng masamang balita laban sa lupain. Kasi po, sinugo ni Moses, nagsugo siya ng mga tao, na mga leader ng tribo ng Israel. Nagtiktik sila sa Israel, sa lupaing Kanaan nga. Tinignan kung ano ang meron doon. So, pagbalik nila, nagbigay sila ng masamang balita, nag-imbento pa sila ng iba, at sinira nila yung courage ng mga tao. Inalis nila yung pananampalataya ng mga tao sa sinabi nila. Sa verse 37, sa makatuwid bagay ang mga taong iyon ay nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain, ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon. Ngunit si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh ay naiwang buhay sa mga taong yaon na nagsiparoong tumiktik na lupain. Kasi si Caleb malakas ang loob. Likas sakupin natin, kaya natin yan sakupin dahil sabi ng Panginoon.
Malakas ang pananampalataya ni Caleb. Kaya yung mga iba na nasiraan ng loob, sinira nilang loob ng mga tao sa pag-akyat sa Israel, sa pagsakop, ay namatay sa salot. Dahil galit ang Panginoon sa mga ganyan. Gusto ng Panginoon, positive tayo. Malakas ang pananampalataya sa Kanya na pag sinabi niya na sambahin natin, sampahin natin kung anong utos ng Panginoon, manampalataya tayo sa Kanya dahil sinabi niya. Sundin natin. Ito yung ipapadala na yung salot sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ah, lumayo kayo sa gitna ng kapisanang ito upang aking lipulin sila sa isang sandali at sila'y nagpatira pa. At sinabi ni Moses kay Aaron, kunin mo ang iyong suuban at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng kamangyan at dalhin mong madali sa kapisanan. At itubos mo sa kanila, sapagkat may galit na lumabas sa harap ng Panginoon, ang salot ay nagpapasimula na. Nagpapasimula na daw yung salot. At kinuha ni Aaron gaya ng sinalita ni Moses at siya ay tumakbo sa gitna ng kapulungan. At narito ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan. At siya ay naglagay ng kamangyan at tinubos sa bayan. Yan. Nagkalay sila ng isenso. At siya ay tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay. At ang salot ay tumigil. Yan. Tumagit na si Aaron at si Moses. Ang nangamatay nga sa salot ay 14,000 at 700 bukod sa yaong nangamatay dahil kay Kore. Ayun ang kinagagalit kasi ng Panginoon. Ang dami kung bakit nagkakasalot. Ito pa isa. Numbers chapter 25 verse 3. Yan. At ang Israel ay nakilakip sa Diyos-Diyosang Baal Peor. Nakilakip na naman ang Israel sa Diyos-Diyosan. Yung mga gawa nilang ribulto na baka. Basta ribulto, galit ang Panginoon kahit ano pang kamukha niyan. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. Ayan o. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ipagsama mo ang lahat ng pangulo sa bayan at bitayin mo sila sa Panginoon sa harap ng araw, upang ang maningas na galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. At sinabi ni Moses sa mga hukom sa Israel, patayin ng bawat isa sa inyo yaong mga nakikilakip sa Diyos-Diyosang Baal Peor. So, maigpit ang Panginoon sa lumang tipan. Pinapatay nila yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga ribulto. Pero pagbaba niya nung tinubos niya tayo, maamo ang Panginoon nung bumaba siya sa bagong tipan. Tinubos niya tayo. Alam niya yung galit niya. Alam niya na naisip niya na tao lamang tayo. Nasa flesh tayo, mahina. Kaya pagdating ng bagong tipan, talaga may pagtubos siya. Na nagkasala mga tao kasi hindi mapigilan ng tao na alam ng Panginoon yun. Na nasa katawang tao lamang tayo. Mahina. Yan. So, dako po tayo sa verse 8. At siya'y naparoon sa likod ng lalaking Israelita sa loob ng tolda at kapwa niya sinaksak ang lalaking Israelita at ang babae sa kanyang tiyan. Sa gayon, ang salot ay natigil sa mga anak ni Israel. Yan. Sinaksak sila, pinatay dahil sa kanila nagkaroon ng salot, nahawa yung ibang tao dahil sa kanila. Nagalit ang Panginoon dahil sa gawa nila. Makita naman po natin sa verse 2. Ayan tinawag ang bayan sa mga hain sa kanilang mga Diyos. At ang bayan ay kumain at yumukod sa kanilang mga Diyos. Tapos may kinagalit pa ang Panginoon kay David nung sinabi ng Panginoon
na wag bilangin ng bayan. Dahil ang bayan ay hindi walang barricade, hindi nakukutaan. Ibig sabihin, malalim po yan. Ang mga Israelita ay malalahian pa. Ah, dadami pa. Di ba po nakahula kay Abraham noon na ipangangalan sa buong mundo. Kaya wag niya bilangin ang mga Israelita. Simple lang inutos ng Panginoon. Wag bilangin. Pero hindi nasunod ni David. Kasi ang topic po dito, yung pagsunod. Mababaw lamang po na magbilangin yun. Pero bakit ito nangyari? Sasaysayin ko po sa inyo. Sa 2 Samuel chapter 24 verse 11 to 17. So, paikliin po natin kung bakit nagalit ang Panginoon kay David. Binilang niya sinaway niya ang Panginoon. Binilang niya yung mga Israelita. Ayan po sa 2 Samuel chapter 24 verse 4. Gayon may ang salita ng Haring David ay nanaig laban kay Joab at laban sa mga puno ng hukbo. At si Joab at ang mga puno ng hukbo ay nagsilabas mula sa harapan ng hari upang bilangin ng bayan ng Israel. So binilang nila ang bayan ng Israel. Yan o, at nang bumangon si David sa kinaumagahan, ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta Gad. Yung kay propeta Gad na tagakita ni David na sinasabi, pag sinabi pong tagakita, propeta, seer, yung tagakita. Sa verse 12, ikaw ay yumaon at salitain mo kay David, ganito ang sabi ng Panginoon, pinagpapalagayan kita ng 3 bagay. Pumili ka ng isa sa mga yaon upang aking magawa sa iyo. Sa galit ang Panginoon. Sa gayoy naparoon si Gad kay David at nagsaysay sa kanya at nagsabi sa kanya, darating ba sa iyo ang 7 taon na kagutom sa iyong lupain? Pinapipili siya 7 taon na kagutom sa lupain. O tatakas ka bang 3 buwan sa harap ng iyong mga kaaway, samantalang hinahabol ka nila? O magkakaroon ba ng 3 araw na pagkasalot sa iyong lupain? Ngayoy, muniin mo at dilidilihin mo kung anong kasagutan ang aking ibabalik doon sa nagsugo sa akin, sabi nung propeta. Sinabi ni David kay Gad, propeta Gad, ako'y nasa totoong kagipitan. Mahulog tayo ngayon sa kamay ng Panginoon, sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay dakila, at huwag akong mahulog sa kamay ng tao. Sa verse 15, sa gayoy nagsugo ang Panginoon ng salot sa Israel mula sa umaga hanggang sa takdang panahon, at namatay sa bayan mula sa Dan hanggang sa Beersheba ay 70,000 lalaki. So 70,000 yung namatay ng lalaki. At nang iunat ng anghel ang kanyang kamay sa dakong Jerusalem naman, upang gibain ay nagsisi ang Panginoon sa kasamaan. Itong Jerusalem, banal na lugar sa Panginoon kasi ito eh. Nagsisi ang Panginoon sa kasamaan at sinabi sa anghel na lumipol ng bayan, siya na, ngayon itigil mo ang iyong kamay. At ang anghel ng Panginoon ay nasa giikan ni Arauna na Jebuseo. So itinigil na yung salot kasi naawa din ng Panginoon. At saka may pananampalataya din kasi si David alam niyang mabuti ang Panginoon, may kaawaan, may kahabagan. Ayun sinabi niya kaawaan. Ang kaawaan ng Panginoon ay dakila. Talagang malakas pa rin yung pananampalataya niya kahit pinaparusa. Dako naman po tayo sa Amos chapter 4 verse 6 to 11. At binigyan ko naman kayo ng kalinisan ng mga ngipin sa lahat ninyong mga bayan at kakulangan ng tinapay sa lahat ninyong mga dako. Gayunmay, hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Verse 7. At akin namang pinigil ang ulan sa inyo ng 3 buwan na lamang at pag-aani na. At aking pinaulan sa isang bayan at hindi ko pinaulan sa kabilang bayan. Isang bahagi ay inulanan at ang bahagi na hindi inulanan ay natuyo. Verse 8.
Sa gayoy 2 o 3 bayan ay nagsigala sa isang bayan upang magsiinom ng tubig at hindi nangapawi ang uhaw. Gayunmay, hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Ang dami ng parusa nangyari. Sa mga Israelita, hindi pa rin sila nanganumbalik sa Panginoon. So, applicable pa rin na sa atin sa panahon ngayon. Hindi lamang sa Israelita kasi nangyayari na po yan sa iba't ibang dako ng mundo. Yan. Verse 9. Aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag, yan, ang karamihan ng inyong mga halaman at ng inyong mga ubasan at ng inyong mga igusan at ng inyong mga olibohan, olive, ay nilipol ng tipaklong. Gayunmay, hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Gusto niya lang talaga manumbalik tayo sa Kanya. Sa totoong Diyos, hindi sa mga rebulto. Manganumbalik tayo sa totoong Diyos, doon tayo manalangin sa Espiritu. Sa Kanyang katawang espiritual, hindi sa gawa lamang ng mga kamay. Verse 10. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto. Ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak at dinala ko ang inyong mga kabayo at aking pinaalingasaw ng ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Gayunmay, hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. So, ang dami ng parusa, hindi pa rin sila nanampalataya, nanalangin o nagdasal sa Panginoon. Hindi sila nanalangin at nagdasal sa Panginoon, hindi sila nanumbalik. Sa halip, talagang sinamba nila yung mga rebulto. So, talaga ang tao, hanggat sumasamba sa rebulto ay ibig sabihin, hindi nanunumbalik sa Panginoon sa totoong espiritual na anyo. Hindi pa nanunumbalik yun. Dahil ito nakasulat, di ba, malinaw po nating binasa na gayunmay, hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Sa halip, patuloy pa nilang sinamba yung mga rebulto nila, kaya dumami na dumami yung salot, diba? So, aral po sa atin sa panahon natin ngayon, itong mga verses na ito, na mula pa sa lumang tipan, applicable sa atin, kung bakit may salot at magkakaroon pa na mga salot sa darating na panahon gaya ng nasusulat sa propesiya. So, hindi naman natin dapat ikatakot dyan. Gaya ng nakasulat sa Daniel chapter 12 verse 1 na poprotektahan tayo ni Miguel Arcangel sa huling panahon. May kaibahan po ang mga nananampalataya sa Panginoon, may protection ni Miguel Arcangel sa hindi sumasampalataya. So, tayo ay lumapit sa Panginoon at manumbalik. Huwag na sumamba sa mga rebulto. Ayon sa Biblia, hindi ayon kay Sister Irene. So, ito na lamang po, nawa sumaatin ng kapayapaan, kabanalan, ang kaawaan ng Panginoon. Sana patuloy tayo niyang kaawaan, kahabagan sa ating mga inihiling. Patuloy lamang po tayong manampalataya at dumaing sa Panginoon at gumawa ng mabuti para tayo ay patuloy niyang pakinggan kahit hindi naman tayo ganun kaperpekto. So, ito na lamang po lahat ng aking pagpupuri, power, honor, glory, and victory only belongs to the Lord Jesus Christ. Sa Kanya ko lamang po itinataas ang lahat ng aking pagpupuri. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa pagbibigay sa amin ng mga talatang ito na mailalagak namin sa aming puso at kapupulutan ng mga aral na dapat naming sundin upang kami ay maligtas. Salamat o Diyos, nawa patuloy mong kami bigyan ng pagkaunawa sa bawat talata na iyong iniutos sa iyong mga palatuntunan na nanggagaling sa Biblia. Sa pangalan mo, Panginoong Kristo, walang imposible. Ang lahat ng bagay sa iyo, kami ay nananampalataya sa iyo, Panginoon. Kami iyong pakinggan. Sa pangalan mo, Panginoong Kristo Jesus. Amen.